Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin ang mga lighter topics dito sa SEO world. Kasama ko Ayun. ngayon si Coach Jello. Yan, hello, hello. Yan, ano bang pagkukwentuhan natin, Sir Gab? Ngayon, Ito, araw na to. medyo ano to personal to sa atin dalawa kasi medyo pinopromote natin to yung Mm-mm. ganitong kumbaga pagiging balance, no? Pag-freelance. So ito yung episode natin, health implications of being a work from home employee or freelancer. Yun. Yan, maganda yung employee or freelancer kasi marami na ring Pasok silang employee. dalawa dyan. Oo. Employee ang nasa work from home na rin na na setup. Setup. Yes. So, maganda nga tong topic ito kasi siguro may share din ako dito about sa recent na nangyari sa akin, no? Yan. Dun sa mga tao or sa mga SEOs na nagpa-follow sa amin ni Sir Gab. Alam niyo naman siguro yung mga ins and outs ng mga nangyayari sa mga buhay namin. But ayan, then again, sige, let's proceed to our topic for this day. So, yung first question natin, Sir Gab, ano yung mga common health issues na nararanasan ng mga work from home employees at freelancers? Marami to, no? Medyo. Marami. Okay. So sa tagal na kasi ng pag-freelance ko, medyo I would say swerte ako sa mga nangyayari kasi hindi pa ako naka-experience ng ng medyo matindi na parang health issues so Mm. far. Pero may napapansin ako sa sarili ko na nagbabago dahil nga Ano yan? sa industry na to, yung sa ginagawa natin. Mm-mm. Kumbaga, 'di ba? Mga simple things lang, pero I think ito yung worth ng ating ginagawa. Ito yung kung Mm-mm. bakit nila tayo binabayaran. So Mm-mm. magbibigay ako ng mga example na based lang sa experience ko. By the way, hindi tayo mga health expert dito. Yan, Hindi tayo mga disclaimer. disclaimer lang. Hindi tayo mga fitness expert, no? Medyo marunong tayo workout pero hindi tayo ganun kada. Kaya kung Mm-mm. kumbaga YMYL to yung topic na Oo. to. So Oo. kaya mag-consult kayo palagi sa mga doctors tsaka sa mga experts para wag yung basta-basta susundin yung namin dito. Mm. Pero in, personal point of view lang kung ano yung Mm. nararanasan namin tsaka kung ano rin ginagawa namin. So, unang-una na napansin ko sa sarili ko, lumabo na yung mata ko. Sa Yan, tagal no? ba naman Nakasalamin ka nga eh. pala, no? Oo, kasi nung mga bata kasi kami, mahilig naman talaga kami mag-computer. Actually, lumaki talaga kami Mm. sa tabi nga ng computer shop eh. Yung- So, Counter-Strike yung pa, no? Counter-Strike, Ragnarok, lahat nalaro namin 'yan. And bata pa lang kami, talaga nakatutok na kami sa computer ng yung iba mga nagsasabi 3 hours, masakit na yung mata nila, ganyan. Mahihina. Week. Kasi kami, 13 hours, hindi ba rin tapos? Minsan, umaabot ng 24 hours, di ba? Parang May rerentahan ganyan. mo na isang computer para lang eh. Oo. So Lalo ngayon, na sa Ragnarok. Oo, parang, minsan binabantayan pa nila yun eh. Nung hindi Side pa uso quest. yung bot. Oo, yun. Oo. Anyway, ayun nga, hanggang sa ngayon, medyo nakikita ko na malabo na yung mata ko. Kaya na ako, protective glasses, kumbaga. Mm-mm. Pero na akong, hindi naman siya ganong kalakas yung grado. I think nasa, ano ba yung grado? 25, ganon. Di ba 2020 Mm-mm. yung correct vision? Ako Oo. yata nasa 25, tapos yung isa nasa 30. Ganon. So medyo Mm. malabo lang yung, ewan ko kung kaliwa yata yan. Tapos meron din akong stigmatism na Yan. Usually yan kaya, eh. Mm. oo. So kaya pag, alam mo yung pag nagdadrive ako sa gabi, tapos nailawan ako, kahit di naman naka-high beam, parang sabog yung paningin ko. Mm-mm. So, delikado kasi yun sa gabi, kaya medyo Oo. kailangan nagsasalamin ka. Yung may protection, di ko, nakalimutan ko yung tawag eh. Minsan may tawag din na UV something or light Mm-mm. protection na sa computer din, no, para hindi ka masyadong naano sa radiation. So, yun yung number one. Blue Malabo po light yung mata. something. Gano'n na tayo. Oh, may blue light. Oh, may blue light Mm-mm. na nilalagay. Anti-blue light Tama. something. Mm. Mm. Siyempre, yung pangalawa dito, lagi ko nararanasan, no? Stress, tsaka fatigue. So, Mm-mm. akala nila, porque tayo, work from home, hindi na tayo nai-stress, hindi na tayo napapagod, no? Unlike kasi dun sa mga blue hat or white hat na mga trabaho, ay, blue collar pala, sorry, Blue color. na trabaho, yun talagang kailangan mo magbanat ng buto. Sila kasi Mm-mm. talagang katawan yung pagod nila ganyan eh. Mm-mm. So tayo kasi, minsan masakit din sa katawan kapag pagod yung isip mo. Ganun yung pakiramdam. Sumasama, no? Sakit sa ulo, oo. Mm. Sumasama yung mga effect na yan. Ano pa ba? Nung nagpi-freelance na ako, although naiiwasan ko naman, pero napapansin ko din na
nagbabago yung lifestyle ko na medyo tumataba ako. Kasi payatin lang ako dati eh. Nung Mm. nag-freelance ako, medyo tumaba ako, lumaki yung tiyan ko, tapos, nung hindi pa ako nag-activity, nagpi-physical Mm. activity, napansin ko talaga parang naging dad bod. Ganun. Kahit wala pa, no? Kahit hindi pa ako dad dati, nung Oo. nag-start ako. Kasi lagi ka nakaupo, tapos minsan nasa computer kakain ka, nakaupo ka pa rin, no? Hindi ka Mm. tumatayo, ganyan. So, yun yung mga, I think, mga simple risk na hindi natin napapansin minsan. And pag Mm. hindi mo talaga kinounter yun, ay maaring mag-lead ng medyo mas, malaking problema sa health. Mm. So Malaking yun. bagay yan. Malaking Mm, bagay yung mga sinabi mo. And hindi natin yun nga, maalis yung mga ganong klase ng tawag dito, mga health issues kasi repetitive yung ginagawa natin araw-araw, lalo na sa mata. Ako rin mm. nararanasan ko yun. May times pa nga na sobrang, nangyari na ba sa'yo yun, yung sobrang hapdi ng mata mo, yung parang Oo. nagluluha ka. Bigla ka na, Yeah. oh may ganun, no? Ang Tama. sakit. Sobra, At ano nangyayari. yan, minsan pag Oo. nakatutok ka sa electric fan, ganun, yung Oo. hangin Vivid light. kasi hindi mo Oo. napapansin na parang tumatama sa minsan pag focus ka, 'di ba, na anuhan ng Oo. hangin. Ayun, masakit Sobrang yan tagal. after. Oo, Oo. pag sobrang tagal. Yung sa akin minsan naman, kahit hindi nakatutok dun, basta bigla na lang siyang mag-i-snap na pak, ang sakit, sobra, hindi ko mawari yung sakit. May mga Migraine na pinapataka ko, yata yun ah. hindi, Migraine, hindi sa kaya. mata lang, sa mata. Naiyak yung mata Sa ko mata lang ng, talaga. oh, naiyak Mm. lang siya ng, para Pasma. siyang, oh, napasma. Napasma yung mata. So, ayun. Yung sa akin naman, siguro, yung health issue sa akin is more on yung sa ergonomics siguro. Mm-mm. Naka-slouch kasi ako madalas and ayun nga, siguro mahina talaga yung backbone ko. Nagkaroon ako ng tawag dito, herniated disc. So, tatlong buto sa likod ko yung nagkaroon ng ng impingement dun sa nerve na konektado dun sa lower part ng katawan ko. Dahil yun siguro, most probably, dun sa lagi ka nakaupo, 'di ba? Although meron akong yung standing desk pa tawag dito. Basta yung na natatataas na bababa. Hindi ko siya ginagamit for the most part. Siguro ako kasi mga 4 or 5 years pa lang ako nag-work from home. And yun nga, yung implication sa akin. Tsaka madalas nakaslouch ako eh. So siguro isa rin yun. And although bumalik ako sa pag-workout, hindi rin siguro na correct nun yung dapat, yung parang tinatawag na spine hygiene na dapat nare-relax mo din yung likod mo. Sa pagtayo mo kasi medyo nababawasan yung pressure dun sa sa likod mo. So hindi ko yun nagagawa. Like every dapat siguro mga 2 hours tumatayo ka para lang ma-stretch Maximum yun. yung oo, parang ganun. Ngayon, dahil kaka-opera lang sa akin sa herniated disc ko sa spine, dapat 30 minutes tumayo na ako. So may So, timer na ako ngayon. may alarm ka na niyan, oo. Oo, may alarm na ako lagi na dapat tumayo ako ng ganito. Kasi minsan nararamdaman ko rin parang humihigpit ulit yung likod ko. Tapos yun, ang tawag dito, ano nyo yun kumbaga, ngayon kasi syempre, wala kayong mararamdaman eh. Ganun din ako dati. Iniisip ko na, na kaya ko lahat, ganyan. Wala naman sa akin yun na nakaslouch ako, di ako naka-proper ng seating, ganyan. Pinababayaan ko yung likod ko. But then again, it will hit you like a truck. O biglaan na lang. Yun, may isang araw na na pagtayo ko, di na ako makagalaw. And then wala yung wife ko kasi dito. Tas yun, gumapang ako papunta dun sa sa kwarto, ganun kahirap. Di na ako makalakad talaga. So So, yun, so ingatan nyo parang yun. hindi mo siya parang naramdaman yung symptoms niya nung mga past days noon bago yon. May nararamdaman na akong something sa ko, left. Kasi Okay. actually meron na ako nito 10 years ago eh. So Ah, bumalik lang siya ulit ngayon. So okay. may nararamdaman na akong parang pupulikatin yung yung left na hita ko. Kasi ang nangyayari pala, iniipit niya na yung ugat na konektado nga doon sa left leg ko. Tapos yun na, parang siyang pinupulikat sa sobrang sakit. Tapos di na ako makalakad nun. As in pag ibababa ko lang yung paa kong ganyan, ang sakit na sobra. So Okay. yun yung nangyari sa akin. Ano pa ba? Mga negative health issues din na napansin ko. Siguro yung tawag dito, disrupted na sleep pattern. Kasi Mm. tayo usually kape. Ay, Tapos, number one. yan. O, di ba Problem ko pag yan. Problema pag ko din yan. nasa work from home ka, syempre gusto mo lagi magkape. So, Mm. ayun, minsan, kasi itong coffee usually as per studies, 10 hours daw Ang yung effect. niya, o ang effect niya pagkainom mo. So, technically, dapat, siguro mga 1 or 2 p.m., di ka na magkakape.
Oo. Ang sarap. So, kahit na hapon na, Ice cold syem- coffee. ice cold. Pagka sa umaga, Hot. hot. Oh, Mm, yan. Pag hanggang hapon, syempre medyo mainit din eh. Cold ka ngayon, mm. di ba? So, Caramel yun. macchiato yan. May mga flavor po yan. Lalo na ngayon, mga kolekta ka ng sticker sa Starbucks. Ako, Starbucks. magkakape ka na magkakape yan. And bukod dun sa disrupted sleep pattern, ang nangyari na sa akin, nagkaroon ako ng acidity. So, Ayan. Mm. hyper acidity. Ayun din, sobrang namilipit din ako nun sa, yung parang may nagdalarong hangin sa tiyan mo. Kasi kakakape mo nga. Buti Kaya, na lang yun. nabanggit mo yan kasi nagtanong sa Mm, akin na student din yan. Kasi dun sa mm, Discord channel namin sa SE mm. Workout, meron din ako dun channel for yung mga workout tips. Nagtanong Oo. siya bakit ano daw ba yung magandang vitamins para sa mga parang acidic ganyan. So, Ah, ang sabi ko, pwede naman kahit ano, pwede stress tab ganyan. Huwag mo mm. lang pagsasabay niyo yung kape tsaka yung vitamins kasi talagang Mag, ano siya? magagaapekto talaga yan. Ano tawag dito? Magbaon lang siya or magtabi siya nung Nakalimutan ko yung tawag eh. You, Yung parang ano? paste. Nakalimutan ko yung Ah, tawag sa kanya. Meron ako nun eh. Eh, hahanapin ko pa. So, aalis ako dito sa podcast hindi. natin. Pero yung tawag dito, yung parang siyang Hindi kulay naman green. Buscopan yan. Hindi. Hindi Ah, Buscopan. Pang yun eh, pang alleviate ng pain. Pero yung sinasabi ko is for siya, for yung sa stomach, yung lining ng stomach, lalagyan niya ng parang jelly pag ininom mo siya. mm. So yung sinasabi ko is yung Gaviscon. Yun yung, Okay, okay. oo, Alright, Gaviscon alright, yung, alright. oo, para siyang basta jelly na Agree. magtabi ka lang nun para kapag inatake ka, inom ka agad. Tama, Kasi ang tama. hirap din maiwasan ng Ka- kape kasi y- sarap eh. Mm. si Mrs. yan lagi yung ginagamit niya lalo na nung buntis siya kasi 'di ba madalas talaga pag Hyper, buntis nagkakaroon mm, hyperacidity mm, yan dahil sa gawa mm, ng sa baby. mm. Ayun, mayroon din kasing Gaviscon for for pregnant women. Yung kulay pink ba yun? May Pink, extra may mga ganun pa mga mm. mas mataas yung dose ganun. So agree naman ako doon sa Mm. Gaviscon. Mahirap pag sumakit yung sikmura mo, ang nakakaano rin, nakakaalis ng ng ulirat. Mm. Parang ang hirap i-straight ng ng katawan mo kapag sobrang sakit ng sikmura mo. Ano ba bang health implications? Migraine madalas dahil nga Ah, wala kang proper sleep. Yung mm. sleep pattern mo, sleep cycle mo sira lagi. Ayun, nagkakaroon ka ng Tuloy-tuloy yan. oo, ng migraine. Yung migraine sobrang sakit din, 'di ba? Parang pumipintig yung mo, yung ang tawag dito sentido. Mm. So, ayun. Ayun din yung mga usually. Tapos siguro, yung mga nababasa ko na lang din, nagkakaroon lalo ng parang mental health concern. Hindi ko alam kung correct me if I'm wrong, Sir Gaba. Kasi parang nagiging mas isolate ka. Kasi kapag Um, yung mga employee, 'di ba, parang sa Zoom na lang sila nagkikita ganyan tapos parang mas feeling nila isolated sila and also yung lack of parang alam mo na pag nasa corporate ka or parang may bond kayo may and then bonding, yeah. parang yun yung nawawala parang nag-delete into anxiety, depression ganyan. So yun siguro yung yung pinaka parang epitome tingin Tama. ko ng ito nga yung work from home. Pero yun, di naman namin naranasan ng dalawa yun ni Sir Gab kasi kung naranasan namin dalawa, di kami magsasalita. So, Or baka oh, nararanasan natin yun, di lang natin alam. Di ba may mga ganun? oo. So Tinatago lang natin, no? kailangan mo talagang parang mag-consult sa expert. Wala namang masama Yan. dyan. Mm, Mag-consult ng expert sa psychology or something. Dapat open-minded tayo sa ganyan, lalo na sa mga ganitong trabaho. Medyo yun nga eh. nakaka-stress talaga. Nakaka-stress talaga to. Anyway, sir, paano nakaka-apekto yung long hours, sir, sa harap ng computer sa physical health ng isang remote worker? Syempre kapag yung especially sa mga bago, kapag nakakatakam talaga kapag kunyari magdo-double job kayo ganun or double Mm-mm. client tapos Mm-mm. instead na 8 hours ka lang mag-work, tadagdag ka ngayon ng siguro 4 hours or minsan yung iba 16 hours sa isang araw. Yung Oo, mga may ganun, ganun. Mm-mm. napakadelikado nun sa health. Kasi okay, sa umpisa, kaya mo kasi medyo bata ka pa, hindi mo pa iniinda yung mga ganun. Pero
in the long run, sisingilin ka nun. Baka dun Totoo lumabas yung yan. mga sakit mo kapag Mm, nasana yung katawan mo na ano, no, nag-overwork ka. So, mm, napaka-delikado. Hindi ko isasuggest yun syempre kahit sa mga students natin, no, tsaka sa mga nakikinig sa atin. Pero minsan kasi may mga times na kailangan talaga nating kumayod. Kailangan din syempre nating piliin kung ano ba yung mga dapat nating i-work, kung ano dapat nating i-stay na client. mm. Syempre yung mga high-paying clients yung i-stay natin. Yun. Pero yun, Yun. wag as much as possible, wag niyong gagawin yung mga nag-overwork kayo kasi hindi worth it sa health nyo, yung ganun. Mm. Sa akin siguro, Sir Gab, yung katulad ng sinabi ko kanina yung sa sleep pattern, nasisira talaga. Mataas yung chance dun sa ano no, blue light talaga. Yung sinabi mo nga kanina yung sa mata. Sa mata. Paano kung 16 hours naranasan ko na yun actually. Naranasan ko na yung ganun. And bukod dun sa eye strain tsaka sa sleep pattern na nasisira, yung burnout. So meron kaming episode niyan, burnout. Siguro pwede nating i-show notes. Um, Nag-plug pa ng isang episode. Kasi ayan, nagiging cause din siya ng burnout talaga kapag long hours yung ginagawa mo. And siguro isang plan din na pwede mong gawin doon is yung sinabi nga ni Sir Gab, no? I-retain mo yung mga mga high paying. Oo. Eh kaysa yung i-retain mo sobrang dami mong kliyente tapos lahat, 'di ba? Ano naman, low ballers naman. So ayun, tama nga naman. Anyway, moving on. Bilalagdag ka ba dun, sir? Okay na. Okay ka na. Mm. So, yun, good, good. May gusto pa sana ako idagdag eh. Actually, yung poor circulation pag lagi ka nakaupo. Tapos, di ba, yung sinabi mo kanina na kumakain ka na lang dun sa table, kasi ginagawa rin natin yan. Eh, paano kung yung kinakain mo pa, fatty? Tapos palagi Mhm. pang fatty yung kinakain mo. Yan. 'Di ba? Oh, 'yun, 'yan. Maraming ano 'yan, hindi ka na nga masyadong gumagalaw. So parang calories in, calories out 'yan eh. Kaso walang calories out kasi di ka na masyadong depende na lang kung siguro kung nagwo-workout ka pa. If tawag ito nagwo-work from home ka tapos nagwo-workout ka, siguro ano 'yun, mitigate. Pero kung halimbawa, gano'n na yung lifestyle mo, kain ka lang dito sa table mo, tapos naka-steady ka lang palagi, kain ka ulit ng pansit canton, kain ka ulit ng dinner mo, tapos puro high fatty foods yung mga kinakain mo, siguro magka-problem ka talaga ng yung sa circulation sa puso mo, tsaka sa veins mo, kasi kakapal yung taba eh. So, ayun. And then, yun, dad bod. Bukod sa dad bod, syempre, yung implications sa puso mo, yari ka, di ba? Anyway, may mga strategies ka sir na mare-recommend mo na pwedeng gawin para ma-maintain yan, yung mga nasa SEO workout yung ma-maintain yung healthy routine sa work from home setup. Oo. Since yung mga binigay natin kanina, medyo Meron na may oh. mga, tsaka, kumbaga, mga negative effect yun, pero Mm. binigyan na rin naman natin ng konting, alam mo yun, pangontra. So, eto, bigay pa tayo. Siyempre, number one dyan, magdagdag kayo ng physical activity. Pag sinabing Mm. physical activity, well, hindi naman yan totally exercise kagad, no? May mga times na kahit yung simpleng paglalakad lang, ganun, pagbili ng patis sa umaga doon sa Oo. tindahan or basta kumbaga kung instead na magmumotor ka kung malapit lang naman pwede ka maglakad na lang babaakyat ka sa hagdan ganun Mm. or maglinis ka ng bahay nyo ganyan mag-car wash ka kumbaga kailangan may activity ka na ginagawa sa araw-araw para Mm. medyo maiwasan naman yung ano mo yung nga inactivity na sinasabi mo kanina wala man lang Mm. calories out. Wala. Oo. Kaya at least pagpawisan ka ng konti. So, maganda Oo. dito mag-invest ka dun sa mga treadmill, yung mga ganun. O kaya yung Pwede, parang pwede. bike. Ayan. Mm. So, kahit mga 15 minutes, 30 minutes sa isang araw, gawin mo yon kapag after mo kumain or pwedeng bago ka kumain, depende sa kung ano Mm. yung kaya ng katawan mo. Tapos, number two, mag-invest kayo sa mga ergonomics chairs. Katulad Yan. ng sinabi mo kanina, no? Ngayon, ako kasi ang gamit ko gaming chair. Mm. So, nag-research ako kasi meron akong client na ganito ergonomic chair. And yung mga Oo. topics na sinusulat namin talaga about Oo. gaming, about work from home setup, about office. Talagang maganda na may ergonomic chair, lalo na sa mga pangmatagalang trabaho. Mm. So, ako niregaluhan kasi ako ng wife ko ng gaming chair. Para sa akin, halos katulad lang rin naman siya ng ergonomics. Ang problema lang, siguro wala masyadong adjustan. Yun lang Oo. naman. Comfortable Mm. naman siya, pero yun nga, wala siya masyadong adjustan katulad dun sa neck, ganyan, yung sa may
bandang Lower back. likod. Mm-mm. Oh. Tsaka ano lang, aesthetic lang tignan, maganda kasi pag gaming. Pero anyway, kahit ano naman doon, basta komportable kayo at medyo tumatayo-tayo kayo every 2 hours, so okay na rin yun. Mm-mm. Mm. Yan, yan. Number three, ano, laging hydrated dapat. So, lagi kayong maglagay ng Mm-mm. tubig sa inyong tabi para kahit na ano, nakaupo kayo, inom kayo, tas kasi kailangan dito yung tatayo kayo kasi pag naiihi kayo, di ba? Parang ganun din eh, Mm-mm. connected siya. So, pagka tatayo kayo, tas iihi kayo, medyo napa-flash out yun naman yung mga kinain Mm-mm. nyo or yung mga, ano ba, makakaiwas din sa UTI ito eh, pag mahilig kayo sa Oo. salty foods. Ma- Okay? Coach Mm. Gab, parang mas okay yung ano, yung medyo malayo yung tubigan, pero may Parang timer mas ka. malayo to. Mas Oo, kasi para aabutin mo pa. maglaad ka. Oo, maglalakad ka. 'Di ba? Para may movement ka na. So, ewan ko lang. Hindi na Hindi, ako naglalagay ng tubig na sabit sa akin. layuan mo yung CR mo. Hindi, Pwede rin, makishare di ka ba? sa kapitbahay nyo. Kabayo. Anyway. Tapos number four, yung ano, coffee nyo, laging sa morning lang sana. Para, wow, Mm. Mm. nag-a-advise ako ng ganyan, pero di ko rin kayang mag, kung hindi mag-coffee. Lalo na kapag yung may meeting ako, let's say, 10 p.m., gano'n, or 12, Mm. 12 no midnight. Alanganing oras, oo. Oo, parang minsan gusto ko talaga magkape kasi pagka hindi ako nagkape, baka, alam mo yun, wala akong masabi sa client. Hindi Lutang active ka, na no? isip. Now, pag Oo. nagkape naman ako, yun ang consequences. Mga alas 3 pa ako makakatulog, ganun. Mm. And yung last na masasabi ko is, since straight nga yung work natin, minsan yung iba sa atin, 8 hours na nasa computer, Mm. after ng 8 hours, mas maganda sana kung away screen time muna kayo. So, pwedeng, siguro makipaglaro kayo sa family nyo, sa mga Chikitings. anak Oo, nyo. yan. Oo, Oo, ganyan. oo. Huwag muna kayo manood ng Netflix kasi screen time din yun eh. Oo. Tsaka pag weekend, dapat medyo lumalabas kayo. Tumingin kayo sa mga magagandang kapaligiran like yung mga, Yan. green trees or mountains na malapit sa inyo or sea. Basta something na hindi gadget yung titignan nyo kapag weekend para Dito sa Manila, puro building. makaka-stress Building. pa lalo. Oh, yung mga marites. Yun lang makikita mo dito eh. Yung mga Yun lang. asos. So, ayun. Hindi, pwede kayo sa mga parks. Pag may mga park Ayan. malapit, yan, oh. Yung mga, pwede naman Anak nyo. magtakbo-takbo. Di ba? O kaya, ano ba pwedeng gawin? Pag dito ka sa Manila, ano eh, matraffic na, magastos pa. So, hindi ko alam. Ayun. Ano ba? Ano mong bibigay? Magbigay din ako. Sige. Siguro, dagdag ako. Ako, number one na ginagawa ko ngayon is nagwo-walk ako. Morning naman ako nagwo-walk. So, kasi syempre para ma-rehabilitate din tong left legs ko. So, wala nang fancy things. Kahit minsan nakachinelas lang ako. Naglalakad lang ako dito sa amin. Kasi masarap maglakad ng mga 5:30. Wala akong dalang cellphone or what. Ano lang, yung watch ko lang para matatrack din yung ano ko. Yung, ang tawag ito, yung steps ko. Mm. So, bukod dun sa ergonomics, siguro invest kayo sa smartwatch, tapos Ayun. mag-hit kayo ng Ganda yan. target na, hit kayo ng target na 8,000 steps per day. 8,000, ano na yun, minimal na yun. Usually, dapat mga 10K up. Pero yung 8K, pwede na yun. So, yun yung ginagawa ko every morning. Tapos, pagandahan lang dito sa amin, kahit nasa city kami, is merong malapit na mga parks. So, pupunta ako doon sa parks, naglalakad-lakad lang din ako. Anong mga parks yung malapit dyan? Forbes Park. Hindi, joke lang. Yung mga pangmayaman na ano. Hindi, malapit dito kasi yung tawag dito, yung sa may mga Serendra. So, BGC. Maraming Sa sila eh, BGC. parang, Okay. maraming lakaran. So, yun, naglalakad-lakad lang din ako doon. Minsan, yung bata pa ako, nung wala pang mga ganyan, meron dito yung sementeryong maganda. Maganda naman yung sementeryo. So, doon kami nagja-jogging. Pwede ka mag-jogging kasi doon sa area na yun. So, doon kami banda nagja-jogging dati. Maraming ways on how to, yun nga, makagalaw-galaw. Like yung kanina, yun nga, ilayo mo na lang din yung tubig mo, tapos mag-timer ka. So, may paalala na, yun, pupunta ka doon para magtubig. Tapos, siguro strategy na super daling gawin, itago mo yung cellphone mo ng certain times. Like if ever na gusto mong matulog ng mga around 9:30, parang 8 pa lang, tago mo na yung cellphone mo. Ako, ginagawa ko yan minsan, pero ang hirap gawin. Ang hirap niyang gawin, pero at least meron kang reminder na ganun. 8 o'clock pa lang, tago mo na yung cellphone. Tapos, para magtawag dito yung mata mo, makapagpahinga Mag-cool ng down. konti. Tapos manunod ka naman ng Netflix sa TV. So, Ganun din eh. offset. Ano pa bang madadagdag natin? Siguro ililimit din natin yung so much
reliance sa yung trabaho mo, 'di ba? Mhm. Dinadala mo pa dun sa, alam mo 'yun. Usually kasi Okay. tayo ganun eh, parang inaano pa natin. Minsan kasi nadadamay. Halimbawa, yung sa stress management na lang din sa work. Minsan kumbaga iniisip pa rin natin siya. Siguro magkaroon dapat tayo, mag-establish tayo ng mali pala yung yung intro ko doon. Mag-establish tayo siguro ng ng schedule na itong araw na to trabaho, ganyan. Tapos yun nga, yung sinabi ni Sir Gab kanina, pag linggo, Family time. family time. O, so para magkaroon lang ng boundaries ba? Kasi ang hirap pag walang boundaries, like kinokontak ka nung, kahit kontakin ka ng boss mo, kung may set of boundaries ka sa sarili mo, na hindi ko sasagutin to sa Monday na. So yun, dapat mag-set Tama. kayo ng boundaries. Ang hirap kasi pag di ka nagsiset ng boundaries, na aabuso Mm. ka, 'di Mm. ba? Alam nilang lagi kang available. So Lalo na yung kukulitin mga ka niyan. client na na umaga sa kanila ngayon, Oo, yung ganun. tapos gabi Oo. sa inyo, ganun. Dapat Mm. malaman nila yun na Mm. kumbaga hindi tayo magka-time zone. Oo, set boundaries. Pero alam ko mahirap lalo na dun sa mga bago pa lang na Oo. pumapasok sa Yung freelancing. no choice pa sila no Mm. na gawin yun. Oo, yung wala kang no choice talaga. So, yun, siguro in time matututunan nyo rin na yun, mag-say no on those kind of things para yung mental health nyo hindi maapektuhan. Kasi ako naapektuhan ako niyan dati nung yun nga 16 hours, 18 hours pa nga ako nag-work dati. Mhm. So, Ilang hindi siya hours na lang naging tulog mo nun? Six yun nga. hours? Oh, mga ganun. Sa Tapos isang araw? di ka pa makatulog kagad. Grabe. Oo, ganun, ganun dati. Yun nga kasi kinikip ko yung mga low ballers dati. So, ngayon, namimili na lang ako kung sino yung kakatrabahuhin ko. So, isa rin yun siguro sa magiging strategy is kapag ka meron ka ng bala, 'di ba? Pag meron ka na sigurong years of experience and alam din sa ginagawa mo like sa atin sa SEO. So, meron ka ng say, 'di ba? Para mag-say no dun sa mga bagay or mga things or mga situations na alam mo madedehado ka. So, yun yung kagandahan kapag nag-level up ka ng mo, ng skills mo. You can say no. Siguro ngayon na nagkakapera ka rin, if ever na freelancer ka, mag-ayos ka ng diet mo. Yung diet hindi yun yung hindi ka kakain or yung fasting pwede rin naman, pero yung ayusin mo yung mga kinakain mo, kung may pambili ka rin lang naman din. 'Di ba? Alam mo namang yung donut, hindi naman pwedeng laging yan yung kinakain mo or pizza, mga ganyan. Okay siguro yun pag lalabas-labas ka, pero at least ayusin mo yung mo, yung kinakain mo. Ngayon, share ko lang din. Nagtatry ako nung yung kasi narinig ko sa podcast ni Joe Rogan lately, yung kausap niya si Elon Musk. Tinatry niya yung yung steak and egg sa morning. So kahit na low grade lang yung steak na kinakain ko, so mura lang siya, mga 600 lang ata per kilo. Pero nakakaisang linggo naman na yun. So mataas yung energy levels ko hanggang hapon. Consistent yun. For 1 week ko na siyang tinry. So pwede nyo rin siyang i-incorporate if ever na may budget kayo. Steak and eggs lang. Ako, isang steak tapos 3 egg yung kinakain ko araw-araw. So, yun, consistent yung energy ko. Hindi ako nagkakaroon ng brain fog paghapon. Yun lang yung napansin ko. Pwede nyo ring incorporate sa routine nyo. Ano yun, Or, niluluto mo? Or, pinapaluto ko kay ah, Nanay Day. yes, okay. Oo. Akala ko bibili Tapos, ka lang ng burger steak sa, Jollibee. hindi, steak. Hindi, yung steak mismo. Kahit yung lang, yung low grade lang. Yung sa akin nga, yung binibili ko lang yung sa market lang talaga na Kung ano lang yung maaabutan ko, kung may sirloin doon or kung anong part yung maaabutan ko, okay na sa akin yun. Tapos iano nyo lang, medium rare nyo lang para social. Hindi, Ayos yan para di ayos yan makunat. Para di makunat. Makunat kasi pag well done, pag lumamig. So, yun, dami ko nang binigay. Oo nga. Anyway, let's go. Next, sir, ano yung importance ng, yun nga, ito na, nasabi Ayan. ko kanina. Ano yung importance ng setting ng boundaries? Nasabi ko na pala Actually, sa work hours. napaka-importante yan. Kaya magandang naka-ibang section or ibang, Mm-mm. subtopic natin yan. Kasi, ako kahit na, ano ba, matagal na kasi ako nagpe-freelance and marami na rin ako na-experience na clients. Pero until Mm-mm. now, nagkakaroon pa rin ako ng client na, well, napag-usapan na natin previously yung mga red flags, diba? Mm-mm. Pero, nagkakaroon pa rin ako ng clients na mukhang good na naman siya client, pero nagkakaroon siya ng instances minsan na nagiging parang nagger, nagiging parang, alam mo yun, Mm-mm. kailangan magawa mo Mm-mm. nito ganyan. Nagiging Mm-mm. strict siya dun sa mga ginagawa. Dun sa, Mm-mm. kumbaga minsan nagsiset na umaalis pa siya ng scope na ginagawa mo. So, napaka-importante na palagi, katulad ng sinabi ko kanina, sasabihin niyo sa kanila kapag magkaiba kayo ng time zone, dapat alam niya yun.
Mm-mm. kahit doon pala sa umpisa para ano kapag dumating yung time na oy tinawagan ka niya ng ganitong oras ganyan ganyan or weekend sabihin niyo meron akong life din outside the work kaya dapat kaya dapat i-respect niya yun kasi yun yung Oo. kailangan eh. And syempre, kung ang kinukuha nyo naman mga client like yung mga monthly kayo na basis na Mm. retainer, hindi nila pwedeng gawin yun sa iyo kung hindi naman ganun ka-importante. Like, pwede siguro yung kapag yung mga tipong down yung website niya, ganun, kailangan mo i-check. Yun, So, oo. kasi yun, makaka-apekto sa Urgent yun, business niya urgent. eh. O, urgent yung Mm. mga ganun. Okay yun. Pero pag yung mga tipong papalitan lang yung ganitong text or, yung upload lang ng isang vlog, pwede naman yung pagpabukas or sa Monday. Kailangan nyo lang siya kausapin ng maayos. Kasi Oo. syempre, nakadepende rin naman talaga dyan. Mamaya, bad shot na kayo nung Friday, tapos tinawagan kayo, tapos di nyo pa sinagot, Monday, mas alam nyo yun, Mm. nag-double whammy kayo dyan. So, ito tip, pagka sasagot kayo ng ganun, like yung sinabi ni Sir Gab, pwede nyo sabihin yun, rekta, pero punta kayo chat GPT, tapos ah, pa-optimize nyo yung sasabihin nyo ah, na medyo wag, respectful. ah, Oo, wag pwede nyo masyadong, sabihin. wag masyadong mataas. Yun yung Oo, diskarte dito, kasi sila pa rin yung oo, nagpapasweldo sa atin. oo, at Kahit the end of the na, day. Tapos, okay. isang tip din siguro pag, halimbawa may sinend sila pero ayaw nyo mag-reply. Ang gawin nyo, mag-offline muna kayo tapos saka nyo basahin yung para hindi niya makikita nag-scene like sa WhatsApp ganon. Kunyari nag-send na siya, 'di Nakikita ba? ba sa WhatsApp yon yung pag Ang nag-scene? alam po nag-check, may check kasi doon eh. Ganun So, ba? mag-offline ka muna tapos sa cellphone Okay, mo. okay, okay. Ganyan. Para di niyo pa nababasa. Pero nabasa mo na. Tapos Okay. kinabukasan mo na. Okay. Kinabukasan mo na lang ano yun. Ayan. Saan mo dadagdag ka pa doon? Sorry, nabatin ako. Tatawa kasi ako. De, tandaan niyo lang na kapag nagsiset kayo ng working hours dun sa client, sabihin niyo lang na Mm. 1 p.m. to 10 p.m. ako PH time, tas convert niyo yun sa kung anong time nila para alam na nila kung kailan dapat sila tumatawag, kung kailan dapat sila nag-message sa inyo. Kasi Mm. parang ano yun eh, kumbaga kasama yung sa client relationship, yung pagkaroon ng respect no, sa oras nila. Ganon din sila. Dapat kapag Mm. sinabi nila na yung ganitong oras ka mag-work, kasi ganitong oras din ako nag-work, dapat nag-work ka rin na talaga ng ganong oras para Mm. masagot mo man yung ano nila. Hindi yung hihintayin mo pa yung maggabi, tapos syempre gabi na sa kanila, tapos sa'yo, tsaka ka mag-work. Parang ayun yung mga unprofessional na dapat hindi ginagawa ng mga freelancers, no? Isipin Mm. niyo Tama. palagi yung availability ng bawat isa. Mm. Kung malinaw naman doon sa contract nyo na gano'n yung ano nyo, 'di ba? Yung tawag dito, yung working hours nyo, dapat yun yung susundin nyo. And siguro tataas yung tingin nila sa iyo actually kapag nagsiset ka ng boundaries. Yun, ilang beses ko na rin kasing nagawa yung gano'n na kapag kunyari may mga urgent sila, which is sa kanila urgent sa iyo di naman. Yung katulad ng example ni Sir kanina, mas tumataas yung yung parang tingin nila sila, parang professionalism kasi yun eh. Na you respect your time, you respect their time, 'di ba? And dapat reciprocal 'yun. Parang inulit ko lang yung sinabi mo, sir. Next question natin. Sir, paano mo nasisigurado na may balance yung time mo sa screen at time para sa rest or exercise and family na rin siguro? Paano nyo nababalance yan? Work-life balance. Yung sa akin kasi non-negotiable talaga 30 minutes at least nagkakaroon ako ng physical activity. So, hindi naman ibig sabihin na pupunta ka ng gym or ka. Minsan kahit yung stretching lang ginagawa ko siya. Meron akong ano tawag doon, yung rubber matting. Tapos ako doon, push up, 3 sets, tapos minsan sit-ups, ganun. Lalo na kapag busy, alam ko yung schedule ko kasi sa umaga, lagi kong tinitignan agad yung calendar Mm-mm. para alam ko kung ano yung mga meeting, anong oras yung susunod, anong oras yung ganyan-ganyan. So, kapag meron akong oras sa umaga, doon ako nag-exercise. Ngayon, kapag medyo hindi naman mahirap yung or konti lang yung schedule ko nung araw na yun, that's the time na pupunta ako ng gym para makapag 1 hour or 2 hour workout ako. Mm. Ayan, yan yung mini-make sure ko sa araw-araw. Ikaw, anong ano mo dyan? Isip ka ako Diskarte eh, mo dyan? kaya ako natahimik eh. Kasi ako eh, meron akong tendency na, hindi ko alam kung ADHD ba yun? Yung Mhm. tawag doon or hindi naman ADHD Attention, siguro yun. Oo. attention Deficit deficit hyperactive hyperactive. disorder. Oh, para Okay, ganun. okay, Hindi okay. pala ADHD ang tawag doon. Ano pala?
kalimutan ko yung tawag eh. Pero parang hindi ako mapakali sa isang ginagawa ko eh. So, di ba, Mm. may ginagawa ako isa dito. Parang kaya ko mag-multitask but at the same time, Ah, nakakalimutan ko yung mga bagay-bagay. So, although meron akong pina-follow na, kasi ang ginagawa ko, nag-journal ako sa gabi. So, lahat ng gagawin ko dapat kinaumagahan, malag ko na dun sa journal ko para ititik out ko sila. Pero hindi ako maging consistent dun. Although dapat ginagawa ko siya. So siguro strategy na pwede niyong gawin is yun. Pwede niyong ilag lahat ng tawag dito. Gagawin niyo na kinabukasan para yung sa oras nyo, nakaalat na siya dun sa mga dapat mong gawin. And then, yun nga, mag-set ka rin ng non-negotiable hours mo for, yung sa'yo sir, 30 minutes. Dati sa akin, 1 hour eh. Kasi kasama ko yung mga katropa ko mag-gym kami. mm. So, siguro, isa rin sa bagay na pwede mong gawin para makapag-exercise ka is to have companion. Yan. Yung, parang meron kang accountability partners. Siguro pwede mong gawin. Ako, naging effective siya sa akin kaso lang kasi nagkaroon ako ng problema sa back ko. So, nahinto siya ulit. So, sinusundo pa nila ako dito noon. Uy, gym na, tara. 'Di ba? Parang Pero nakakahiya sila, na. continue pa rin sila. Oo, tingin pa rin sila ngayon. May, Ah, may okay. ano kami, At may least pwede ka bumalik. sabi ko kaso di na ako pwede sumabay sa mga deadlift ganyan. Kaya Mm. 'yun. Pero soon sana makabalik talaga ako kasi syempre, 'di ba? Ano yun, nakakamiss yung sakit ng katawan ba. So, ayun. Anyway, move on na tayo sa next natin. Ano sir yung impact ng isolation or lack of social interaction? Ito yung nabanggit ko kanina. Oo, No? nabanggit mo to kanina. And hindi ko nga masyadong dinagdagan kasi parang alam ko na may ganun tayong question. May question yun. Ano sir Kasi yung impact kailangan nun? din talaga nito actually pag-usapan ng medyo mas masinsinan at magbigay pa tayo ng example, no? Mm-mm. So, depende kasi ito sa tao. Minsan kasi may mga tao katulad ko na hindi ako masyadong mahilig na lumalabas, na maraming kaibigan. Ikaw outgoing, gano'n. Sanay ako na mag-isa. Actually, ano na nga lang ako eh. Introvert ako nung high school, college. Siguro ngayon lang na nagkaroon ako ng work. Nito lang ako Mm-mm. nagkaroon ng time na makipag-usap sa mga friends. Yan. And Nag-podcast, no? ayun, nag-podcast pa so mas marami pa tayo naging friend dito na Oo. online. Pero at least, 'di ba? Medyo para sa akin napakalaki ng value na nakukuha ko sa mga tao, especially yung mga sumusuporta sa atin, no, kapag nagme-message sila sa akin, kahit minsan di ko nare-replyan agad. Kumbaga appreciated yung mga 'yon na para ituloy natin tong ginagawa natin sa Yan. industry. So, okay, balik tayo sa topic. Yung pagiging, ang impact ng isolation ay kadalasan, syempre, nagiging malungkot ka kapag lagi kang mag-isa lang, diba? So, yun, tama yung sinabi mo kanina, magkaroon ng companion, magkaroon kayo ng accountability partner. Kahit na hindi, minsan meron namang virtual eh. Baga, tulad nito, ginagawa natin podcast, parang kami yung mga, accountability partners nyo. Kaya every week, every Saturday na nakakapag-upload kami kasi alam namin na inaantay nyo yun. Inaabangan nyo kami na makapagbigay kami sa inyo ng mga tips, no, sa ginagawa natin. Kasi as a freelancer, parang since nasa bahay ka nga lang, wala ka masyado nakakausap. Kundi yung pamilya mo, paano pag galit pa sa'yo asawa mo, di ba? Inuutosan ka pa. so, so, sino na lang kakausapin mo? Mahirap naman yung magtatanong ka sa kaibigan mo na, kamusta ka na ngayon? Baka isipin, mangungutang ka pa, di ba? ChatGPT yung kinakausap. How are you? ChatGPT na lang. Oo. O kaya mag-set kayo ng weekend meet up with your friends. Yung talaga mga friends nyo, no? Para Pwede rin. kahit papaano may inaabangan kayo. Like, kunyari, Monday na naman, no? Feeling Monday na naman. Isipin nyo, Next, Saturday may makakausap ko si ganito or pupuntahan ko si ganito. So, magkakaroon kayo ng, kahit papaano motivation na tapusin yung linggo. Kahit nai-stress na kayo. Kasi meron kayong nilulook forward na gagawin, 'di ba? Na makakilala yung mga friends nyo. Loss of sense of belonging. Kasi pagka isolated ka nga, feeling mo, ikaw lang mag-isa. Lalo ako nung time ko, parang feeling ko, hindi pa ako sumasali sa mga, conferences or yung mga ganito, wala pang mga podcast. Hindi pa ako nakikinig ng mga courses. Feeling ko ako yung pinakamagaling na SEO nung time na yun. Kasi akala ko ako lang yung gumagawa nitong SEO. Noong mga time na, 2016, 2018.
15, ganun. Pero Oo. nung, yun, nakasali na ako ng mga conferences, naka-attend ako ng mga courses, and yung sa mga group, katulad ng online groups natin, Mm. nakita ko na napakadami pala yung active sa community. So natuwa naman Mm. ako kaya ayun, nagigib ako sa kanila ng pag may mga alam ako, nag-share din ako ng knowledge ko sa kanila Mm. sa mga questions nila. Yun So, yung ano eh. Yun yung kailangan natin ngayon sa community natin, yung nag-share, 'di ba? Hindi yung nag-hoard ng ng knowledge. knowledge. Oo. Hindi na uso 'yan. Kaya nga Dati eh. uso 'yan kasi kumbaga pag sinabi mo yung diskarte mo, madali ka nila ma-outrank. Ngayon sabihin mo Mm, yung diskarte mo, hindi ka pa rin naman nila ma-outrank eh. Kumbaga ang dami ng factors. Oo, nasa depende pa rin talaga sa ginagawa mo tsaka yung Mm, sa kung paano mo siya ina-approach. totoo yan, totoo yan. Yan, yan, i-ano lang natin, summarize lang siguro natin yung ano, yung tawag dito, yung ano bang impact nung yung isolation kasi ngayon parang iniisip natin na ano eh, porket work from home, hayahay na, parang ganun. Tingin ko ganun yung tingin sa akin. Kasi nakikita nila ako dito, parang iniisip nila kung may trabaho ba ako o wala. Petics lang, Oh, no? pero hindi ganun. So, ito yung mga siguro nagtanong na ako kay ChatGPT ngayon eh kung ano yung mga ano ba talaga yung mga impact ng isolation. No, number one, feeling of loneliness. Correct naman 'yon. Increased anxiety and depression. So marami tayong nakikitang feeling nila, yun nga, nade-depress sila kasi walang ganong social support, 'di ba? Ang kaibahan lang din kapag napasok ka rin sa corporate, pwede kayong kunyari, alam nilang may problema ka, 'di ba? Pwede kang magsabi sa halimbawa, kaibigan mo na nandun din sa work mo o kaya bisor mo kung close kayo during your one-on-ones, pwede mong gawin 'yun. Pero pag naka-isolate ka, parang ang hirap magsabi ng problema sa ibang tao, lalo na kung chat lang, parang walang ganong feelings, parang ganon siguro yung iniisip ko lang naman. Tapos number three, decreased motivation as per ChatGPT. Tapos reduced sense of belonging. Yan. Kasi naka-isolate ka kahit na meron kang team, 'di ba? Ang hirap makipag-collaborate ng maayos. Lalo na kung halimbawa meron kang siguro naging problem dun sa teammate mo. Tapos hindi nyo pa na-close yun. Tapos may collaboration kayo ulit in a particular project. So, yun, iisipin mo ngayon na, ayun nga, di pa naman kayo nagiging okay. Tapos mag-work kayo ulit, di ba? Tapos may mga times din na parang outcast ka. Sometimes may mga pinag-uusapan yung sa chat, hindi ka makasabay. Kasi di ka updated. May mga ganong times eh, no? So, ayun. May nakalagay dito cognitive decline eh. So, ang explanation is social Mm. engagement. Yan, is linked to Ah. mental sharpness. Isolation may impact cognitive functions over time. Oo nga, Mm. no? Uy, teka lang No? May point, Parang no? Mm. connected yan sa topic natin yung does work from home make you dumber? Erase yun, erase, di kasama. Joke lang. Oo nga, no? Depende kasi di ba? Argue, pwede natin i-argue to kay Ah. ChatGPT. Yung last niya, pwede stress accumulation daw. So, yan, Ah. nag-accumulate nga yung stress. Tulad nung Mm. kanina, yung sinabi ko, yung may problem ka sa isang ka-work mo, tapos di nyo pa nasisettle. Kasi nga, ano lang naman type-type lang naman kayo eh. Tapos, kunyari, nag-Zoom meeting kayo, tapos nasoplak ka niya. 'Di ba? Tapos sumama yung loob mo. 'Di ba? Tapos, kumbaga parang nagkaano ka ng resentment dun sa tao, tapos nag-accumulate lang siya na nag-accumulate. Kasi nga, hindi na-close yung gap between you kasi nasa Tacloban siya, ikaw nasa Metro Manila. Hindi kayo makapag-usap na maayos. So, yun. May mga Anyway, tao pa naman talaga na lalo na dito sa sa SEO na parang mm, parang mahilig sila mang-away lalo na sa mga newbies. mainit yan, mainit yan. Okay. May mga nakikita kasi akong ganun na parang okay, Ah, nasa isang group ka na o si- sabihin na natin yung SEO Tutorial Philippines. So nasa isang mm, group ka na alam mo yung mga tao is nag-aaral ng SEO. So why not mm, na maging alam mo yun, parang mataas yung patience mo, nasagutin yung mga yan. answer nila kasi yun yung kailangan nila eh. Hindi nila Mm, kailangan na pilosopuhin mo sila or oo. you know, Sarcastic. sarcastic yung sagot mo na parang expert yung kausap mo. Mm, Well, depende siguro kung ako yung hindi, kung expert talaga yung kausap mo, talagang sosoplakin mo. Okay oo. 'yun. Pero yun lang, 7, 70K yung tao ata doon. Siyempre, ingat-ingat lang sa mga ganun lalo na sa mga mm, experts. para makapag-produce din tayo ng mga, alam mo na, able SEO na marunong talaga. Kasi syempre, mamaya ma-discourage ka agad sila na, ay, Oo. ganito pala sa, sa Tama. Ganito industry pala na yung to. community na ito, matatalino. Oo, natatalino na masyado. Bawal ang bago, bawal ang bago.
Kaya Bago nga. magtanong. Pero yun, maging approachable lang sana tayo guys, no? Peace tayo dyan, peace. Delikado rin kasi yon kasi meron akong isang group na sinasalihan din na medyo doon naman experts na yung mga tao. Kaya parang hindi na siya active kasi feeling ng iba, parang pag nagtanong ka doon, parang ang tanga-tanga mo or bobo mo No. kasi wala Mm. kang research na ginawa, ganun. Wag ganun, pang hindi ganun. Ako sa group ko, mas gusto ko yung nagtatanong sila, lalo na kapag hindi nila alam. And Mm. kumbaga, nalilito sila kung ano yung gagawin. So, mas gusto ko kasi nagbibigay ako ng ano instruction, ano ba yung babasahin mo, ganun, ano yung Mm. research mo. Mas okay yung ganun kaysa yung sasagutin mo ng hindi maganda. Ako naman, pag Isipin di mong ko alam, freelancer yung mga yan eh. pag di Tama. ko alam, nag-up lang ako dun sa kasi di ko alam mamaya mamasabi ako, di pala tama eh. So, para makita ng mga mas may Yung alam mga sa akin. So, mag-activate yung post. ayun yung ambag ko doon. Anyway, last question, sir. Ayan, ano yung mga tips, sir? Marami Ay, na tayong nabigay na tips actually, pero ano yung mga tips ang pwede mong ibigay sa mga bagong freelancers para maiwasan yung health risk ng remote work? sige. Well, ako kung babalik ako sa dati, ang magiging suggestion ko sa sarili ko talaga is hanggang mas maaga mag-invest ka sa health mo. Kasi marami akong nakikilalang mga friends ko syempre na hindi sila active sa sarili nila. Meron nga mga ano sikat din. Like mga vlogger na yan, ganyan. Since kumikita sila, yun lang yung ginagawa nila sa araw-araw, napapabayaan nila yung sarili nila. Alam mo yun, parang ang bilis ng buhay, ang short ng life para Oo nga, sa akin. oo. Pag ganun, Yung, nakikita ko sila. Si Lord Cadena ba yun? Naisip ko tuloy siya. Parang O, si yun ba yun? Lloyd. Isa yun. Lloyd Isa pala, yun. Lord. Lloyd. Si Lloyd. Lloyd Cadena. Tsaka yung isa si Eman. Eman ba yun? Oo, yun. May Oo, yung sakit mga naman din yun. kasi yata. Oo. Anyway, pero Mm. dapat kasi kahit anong pa trabaho mo, kahit work from home ka, kahit vlogger ka, or just sabi ko Mm. social influencer ka, dapat wag mong hahayaan na yung since malaki yung kinikita mo, papabayaan mo na kagad yung sarili mo. Dapat mag-invest ka pa rin sa sarili mo, no? Lalo na dun sa mga kinakain, 'di Mm. ba? Yung sabi mo nga kanina, mag-invest sa mga healthy foods, wag yung Yan. kung ano lang yung gusto mo. Basura. Mm. Yan. So, tapos ano pa, wag din magpapasilaw masyado sa malaking income sa freelancer, no? Para maabot mo lang yung 6 digits, kailangan mo mag-client na 5, ganun, Mm. na hindi mo naman ina-outsource. Buti sana kung marunong ka mag-outsource or mag-automate, Yan. 'di ba? Pwede 'yun. Mm. Kasi para sa akin, pag bagong freelancer ka, mas okay kung result-driven yung approach mo sa umpisa pa lang para sila kasi yung magiging ano mo case study. Tapos sila yung Mm. magiging bala mo para mas makakuha ka pa na mas mga high-paying clients. So hindi Yan. na siya about sa hindi na siya about sa health, pero para sa akin, yun yung diskarte na magandang gawin pag nag-i-start ka pa lang para hindi ka ma-stress dun sa yun sa yun sa risk na marami ka na masyadong client na iniisip. So, ang Mm. tendency medyo mababa na yung nagiging result, 'di ba? So, nai-stress Mm. ka. Yun yung dapat nating iwasan. Tapos, syempre yun nga, sabi ko kanina, mag-invest kayo sa mga setup nyo sa computer, yung ergonomics chair or meron pang ergonomics desk na sinasabi. So, Mm. yan, maganda yan. Kasi ako naalala ko dati, nagwo-work ako sa bed lang. Tapos minsan lang ako, nakahiga. And then laptop, meron lang akong table na maliit na yung sa lap, yung ginagamit din sa laptop Mm. table. Yeah. Hindi maganda 'yon. Mas maganda yung Slouch ka, no? Tas, oo, nakaunan ka pa minsan tapos biglang oh. makakatulog ka na lang kasi ang ginagawa mo lang nagta-type ka lang ng Yung mga naging advertisement insight ko kasi na. niyan, parang ang sarap-sarap tignan na di ba? Yun yung nakakainis eh. Tapos pag yung totoo pala, hindi pala. Okay. Oo. At tapos Matatapon mo yung kape mo sa higaan. oo. Anyway. Tapos Oo. mag-invest kayo sa health card. Magandang gawin yan Yan. Pag Lalo na sa freelancer ka, oh. Oo, kasi wala tayong kami pala, wala kaming health card. Alam ko yung mga kayo na meron kayong corpo job Mm. na talagang inaalagaan kayo ng company nyo. Swerte kayo pag Mm. ganun. Pero kapag kasi freelance, wala ka talagang aasahan. Kundi Mm. ikaw, pwede ka kumuha ng investment mo sa sarili mo. Like yung mga insurance or mga health card para may emergency na pwedeng pagkuhanan if in case lang na alam mo yun, Mm. magkaroon ka ng problema. So, ayun yung mga mapapayo ko sa inyo, lalo na sa mga nag-start pa lang. Yan. Ano ko lang, summarize ko lang lahat yung, kasi ang dami nating tips actually, ang dami nating tips na binigay simula pa lang nung
ano natin, yung topic natin na to. So, i-summarize lang natin, no. Yung kanina, establish a routine. So, sa oras, tsaka time management, pati yung tawag dito, yung pagkakaroon ng boundaries sa oras natin. Invest in your workspace. Yung sinabi ni Sir Gab, like ergonomic chair and desk. Prioritize natin on the get-go yung health natin. Ngayon pa lang, kahit na kakapakinig nyo pa lang nito, prioritize nyo na yung health nyo. Tapos, yan, stay connected then sa community, sa lahat. Importante kasi ito sa SEO community, pero dun sa mga VA din, if ever there are groups na pwede kayong magtanong, 'di ba? Or may mga free webinars or free conferences na or kahit bayad, pwede kayong makapag-mingle kasi dun eh. Kasi at that time pwede yung makita yung mga tao rin na pwede yung maka-communicate. Tsaka malay nyo, bigyan nyo akong referral na trabaho, 'di ba, soon. So ayun. Tapos monitor nyo yung screen time nyo. Kanina pa namin ini-emphasize to kasi yung sa mata nga na na-experience din namin. Siguro hindi natin nasama yung yung makapag-practice ng stress management. So kasi hindi sa Pilipino kasi hindi uso Hindi yung uso yan yung... yung parang magme-meditate or yun nga yung downtime na ganun na tsaka mag-consult. Ako recently nagko-consult ako sa kasi sa yung sa work ko nga may binanggit na rin yung health card. Yung health card namin is meron kaming pre-consultation sa InfiniCare ba yun? InfiniCare, okay. InfiniCare na may mga may psychologist. Hindi naman porket pumunta ka doon may sakit ka sa ulo pwede ka kasi magtanong sa kanila kasi may mga certain techniques sila na pwedeng ibigay sa iyo or certain na mga payo or kaya minsan gusto mo lang naman makakausap. Minsan kasi kailangan mo lang talaga ng ganun eh. So if ever na mag-i-invest ka nga sa health card, sabi nga ni Sir Gab, kung merong opportunity na ganun, kung gusto mo lang may makakausap, especially sa ating mga lalaki, may mga times kasi na ayaw nating sabihin yung mga nararamdaman natin, 'di ba? Especially na nasa work from home ka, yun, pwede mo siyang i-seek out dun sa professional, hindi lang sa mabuting usapan, 'di ba? So, yun. Ako, siguro nilo-look forward ko na pwede kong ibigay sa inyo as a tip, magkaroon kayo ng 3 days or a week na off. Ako, bala ko siya gawin next year. Actually, di ko lang po narinig ko ng wife ko, pero i-discuss ko pa lang sa kanya na parang 3 days na ako lang. Iiwan ko yung cellphone ko. Talaga? May ganun ako na gustong gawin. Kasi ginagawa siya na panood ko kay Bakit ni ikaw Bill lang? Gates. Sama mo kaya kami? Hindi, dapat ikaw lang. Ikaw mag-isa. Okay. Mag-isa ka lang para magre-reflect ka sa lahat ng Sa mga sarili. nangyayari sa buhay Okay, mo. okay. Oo. Parang retreat sa sarili yan. Yan, parang ganun. Gawin nyo yun. Kung magagawa nyo yun. Ako gagawin ko siya and then siguro i-share ko na lang din yung experience ko. Saan mo plano? Meron akong Mount Puro. Ewan ko kung ma-search mo siya. So may Rizal, banda. So pwede kang mag-rent kasi ng cottage doon. Tapos connected lang sa nature. Parang ganun. So iwan ko yung cellphone ko talaga. Tapos parang may bibili ako ng phone na yung yung Pan-text lang. Pan-text lang. Hindi yun yung para may side chick ako. Hindi, para may pan-text ako sa asawa ko para syempre, di ba, in case of emergency. So siya lang yung makaka-access sa akin and gusto ko para clear mind din ako kasi right now, although sinasabi na natin dito na hindi tayo kukuha ng maraming kliyente, maraming kliyente ngayon and marami lumalapit, yun. Marami lumalapit, tsaka nagre-refer. So, yun. Kasi marunong na kami mag-delegate ni Sir Gab. So, isa rin yun. Yep. Siguro, hindi yung delegation yung pag-aralan nyo. Ang gawin nyo is mag-upgrade din kayo. Parang, paano ba upgrade? Matuto kayo or wag kayong huminto na matuto rin. Lalo na yung tanong natin is para sa mga bagong freelancer. Kasi the more na natututo kayo, meron kayong motivation to, something to look forward to. Like kapag may natutunan kayong bago ngayon, gusto nyo i-apply ulit, di ba? And i-share din sa mga, sa community. 'Di ba? Laging yung iisipin din yung pagsisik ng professional development sa sarili nyo, no? Never stop learning. Courses kami about joke lang. Never stop learning kasi yun yung nagpo-push sa atin forward, no? And to look forward to something greater. Kasi ngayong SEO freelancer ka, baka soon malay mo maging agency owner ka rin katulad ni Sir Gab, 'di ba? O kaya maging pogi ka rin katulad ni Sir Gab ulit. Since nabanggit mo kanina yung yung parang ano to? Inuman? Parang naisip ko bigla, what if mag-set tayo ng SEO kwentuhan inuman, Pwede. Pwede natin gawin yan. Sa mga avid listeners natin dyan, baka naman meron kayo interested dyan. Tara. Actually nga, may isa pa. Ito, siguro, nag-i-spark na rin yung mga ideas. Siguro isa yan, inuman.
pwede rin siguro para mabawasan din yung stress nung iba. Pwede sila siguro, alam mo yung sa ano, yung maalaala mo kaya, yung parang magsisend sila ng letter sa atin. Ay, tas ano, anonymous? Oo, anonymous lang kayo. Yung mga, siguro, sige, Oo pag-uusapan nga, namin to ni pwede, Sir Gab. pwede, pwede. Mm. Tas Yan, sinugin para, topic natin, no? oo, kasi ang dami Nice. rin, yung ano, yung ng mga, kunyari, mga, ano natin, student, may mga Hmm? nagkukwento rin kasi sa akin na, alam mo ba, sir, ganito kasi ganito, ganyan, ganyan. Pinagdaanan ko nga yung ganito eh. So, why not, Hmm. ma-share natin yun sa lahat para makapulot tayo ng, 'di ba, ng aral din. And Tama. at the same time, matakil natin, no. Pero M- anonymous kayo, walang MMK? problema doon. Oh. Maalala mo kayo. Dear Sir Gab. Oh, ako magbabasa. Sige. Pwede natin gawin, no, Sir Gab. So, Oh, yun. okay. Isang tip din yun. Soon, pwede yung gawin. Anyway, yan. Plug ko lang pala. So, end na ng discussion natin for yung health implications sa ano natin, tawag dito, work from home employee tsaka freelancer. Ipa-plug ko lang pala, meron kaming giveaway sa Ah, SEO Kwentuhan. Yan. I-paste namin yung URL sa baba. So ongoing pa rin siya. And siguro by the time na narinig nyo to, i-release ko na rin kung ano yung mechanics. May mechanics pa akong kasi parang gusto ko may parang wheel of fortune na mangyayari. So magla-live ako nun para makuha. Maraming prizes to na, maraming prizes. ah. May GCash, merong free Oh. courses. May 1 year One-on-one. Canva One Pro. sa Canva, okay. Oo, Canva Pro 1 year. So magkano yun? Mahal din yun. Tapos one-on-one, yun yung priceless. One-on-one kay Sir Gab. Hmm. Di ba? Ano ba yung Ako din, one-on-one na yan? Paano one-on-one? hindi ko alam. Inuman. One-on-one. Kung ano Inuman. gusto nilang one-on-one, sige. Yan. One-on-one sa Mobile Legends. To. So yun, merong kaming ganun. And also, Sir Gab, baka gusto mong i-plug yung course mo. Okay. Meron akong nirelease na bagong course yung SEO Sprint. Ito yung topic ko dun sa WOSCON 2024. And kung interested kayo na karoon ng mga strategies ganyan sa ginagawa nyo, kung ano ba, aspiring SEO manager kayo, ganun. Perfect sa inyo yung ano na yun, course. Yan. So yun. SEO Sprint. Sir, bigay mo sa akin yung link yan. Lagay natin Okay, sa okay. show notes din natin mamaya. So yun lang for Ay, this. wait, bago makalimutan, meron pa? meron pa tayo, yung ating, syempre, SEO merchandise. Nandyan pa yan, active pa yan. Let's So, go! pakita natin yan sa kanila, yung mga example. Mm. Pero, yun, sa ngayon, pwede pa rin kayo Order. order, no? Mm-mm. Punta lang kayo sa mga kanya-kanyang group namin, SEO Workout and Local, SEO Masterclass. So, nandun yung mga forms ng pag-order. Marami kami designs every month. Naglalabas tayo ng bago no? Oo. Soon yung mga landing pages niyan, yung mga Ayan, product pages yan. gagawa natin. Kasi magmo-model pa tayo for Tutorial. exposure. Yan. Pictorial. TikTok na may pictorial. So, yun, guys. Okay na, wala na tayo. Okay na. Okay, Okay na. guys. See you ulit sa ating SEO Kwentuhan. Bye-bye.